Ang madring ito sinaktan at sinugatan ng demonyo sa kanyang kanang braso. Praise be God through His saints. Ito po si Blessed Maria de la Pasione ng Congregation of the Crucified Sister Adorers of the Eucharist. Ano ba ang nangyari? Anong kinagalit ng demonyo? Bakit sinaktan siya nito? Sinasabi kasing merong nag-request asking itong si Blessed Maria de la Pasione to pray for the conversion ng isang tao. And dahil doon, ito'y kinagalit talaga ng demonyo. Kaya naman sinaktan at nasugatan nga siya na injury yung kanyang kanang braso na kinailangang operahan. And since then, mag-sign of the cross, hindi niya na magawa. Pero sa buhay ng madring ito, nangingibabaw talaga yung pag-practice niya ng virtue of obedience. Sinabihan nga siya ng kanyang spiritual director na dapat maigalaw niya yung kanyang braso. And yes, bago siya mamatay, kanya nga itong naigalaw at nakapag-sign of the cross na. Kaya naman tinapik niya yung kanyang kanang braso dahil sa wakas, sumunod rin ito. Sinasabi rin nga na merong stigmata itong si Beata Maria de la Pasione. At meron din siyang gift kung saan tinatawag lang siya gamit sa isip, hindi gumagamit ng boses, pero naririnig niya yun. For example, parang inisip lang or tinawag lang siya sa isip nung kanyang superior. At agad-agad naman siyang lumalapit. Di nakakailanganing magsayang ng laway. Very obedient nga itong si Beata Maria de la Pasione na maging sa kanyang kamatayan, siya ay sumusunod. Kaya naman nung mga huling oras niya, sinabihan siya ng kanyang spiritual director na fly to heaven. And walang kahirap-hirap, pinikit niya lang yung kanyang mga mata. Then she died. Kaso nagkaroon sila ng problema kasi nakabuka yung bibig ni Beata Maria de la Pasione. And nagsalita naman yung kanyang spiritual director na dapat out of obedience, maitikop or masarado nila yung bibig ni Blessed Maria de la Pasione. And yes, nangyari nga iyon. Kahit nung buhay pa nga talaga itong si Blessed Maria de la Pasione, marami na talagang humihingi ng kanyang panalangin. At meron din nga siyang gift of healing kung saan by simply making the sign of the cross, naka-recover yung monghe na inatake doon sa kanilang kumbento. Base nga doon sa libro na nabasa ko na sinulat mismo ng founder ng kanyang congregation na si Venerable Mother Pia Notary. Sinasabi kasi nasabi ng spiritual director ni Beata Maria de la Pasione, isa nga sa pinaka-gift na natanggap ng madring ito ay yung bagong puso. Na-curious ako sa part na yun. So, I'll try researching, asking yung mga sisters kung ano ba yung ibig sabihin no na bagong puso. Di ko masabi kung literal na bagong puso or what. Siguro hanggang dito na lang muna yung ating kwentuhan tungkol sa madring ito hanggang sa susunod Chingos in Faith. Ito po ang inyong hermano nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat and happy fiesta!